Purihin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Hallelujah! Sa pagkakataong ito, ipapaksain natin ang panawagan ng Diyos. Sa paksang ito, talaga bang ang Diyos mayroong panawagan at mga taong tinatawagan na at natawagan na? Narito ang unang Korinto, pangkat-1, talatay 9. Ang Diyos ay tapat, na sa pamagitan niya ay tinawag kayo sa pakikisama sa kanyang anak na si Jesucristo na Panginoon natin. Amen. Ang Diyos pala may mga tinawag na . Sa talatang ito, ang Diyos ay nagpapahayag na siya ay mayroong mga tinawag kay Kristo Jesus. Hanggang ngayon ba ay tumatawag pa ang Diyos? Ang sabi ng kasulatan sa 2:29 ng mga gawa, at sa lahat ng nangasa malayo, hindi Far East direksyon yung Far East. Ang salitang to those who are afar, yung nasa mga malayo, ang Diyos ay tumatawag pa. Ngayon, paano tumatawag ang Diyos? Yung iba, dinadala sila sa mga kuweba, yungib, at doon daw may tinig. Yung iba ay pumupunta sa mga banal na lungsod. Yung iba ay pumupunta sa mga dako na kuno. Yun ay ginawang espesyal ng Diyos. Gaya raw sa Mindanao, water basket of the world. Kung mo ba't may tubig, espesyal na. Bakit ang Middle East walang tubig? Bakit halos lahat ng Pilipino gustong pumunta ron? Mangyari, mas mahalaga yung naroon, langis. May mga preacher na mali, makitid ang isip. Kung mo maraming tubig, ginawa ng espesyal. Bawat dako, may mga biyaya dyan ang Diyos. Hindi sa isang dako lang, dinala ng Diyos ang lahat ng biyaya. Lahat ng dako, lalo pat kasama mo ang Diyos. Laging sumasagana sa iyo ang kanyang biyaya. Ngayon, paano ba tumatawag ang Diyos? Para sigurado natin na yun ang ating magiging sukatan kung tayo ay tinawag. Dito sa 2 Tesalonica, pangkat-2, talatay 14. Sa kalagayang ito'y tinawag niya kayo sa pamagitan ng aming Ebanghelyo upang magkamit ng kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesukristo. Pansinin ninyo ang unang bahagi ng talatang ito. Tinawag kayo sa Ebanghelyo, unang Ebanghelyo. Pero bago ang Ebanghelyo, meron munang salitang aming. Bakit po nauna itong aming Ebanghelyo? Hindi ba siya na Ebanghelyo ng Diyos, Ebanghelyo ni Kristo? Bakit napunta sa kanila? Sapagkat bago maipangaral ang Ebanghelyo, ay tatawag muna ang Diyos ng mga sugo. Yan ang nawawala sa atin . Yan ang nawawala sa mga nagbabasa ng Biblia. Sa kanila, ang Ebanghelyo ay hindi nangangailangan ng sugo. Ngunit sa Diyos, ang Ebanghelyo dinadala ng mga sugo. Bakit po hindi sila nagpapahalaga sa sugo? Mangyari, wala nga sa kanilang sugo. Hindi mo mapapahalagahan ang isang bagay na wala sa iyo, na hindi mo naunawaan. Bakit may mga tao namang nagpapahalaga sa mga sugo? Oo, meron. Ang masakit doon, yung kanilang kinikilalang sugo ay hindi sugo.
Kaya para natin mabigyan ng pagkakaiba na sila ay nagsiyaon at nagsipangaral, ngunit hindi pa sila sinusugo, sumugod na sila. Ano ang sabi ni Apostol Pablo sa 2 Corinto pangkat 10 at 12? Ang gayong mga tao'y pangahas, nagtagubilin sa kanilang sarili. Ay kung hindi ba pangahas yun eh? Kung ikaw ay pulis, na hindi ka naman talaga pulis, nag-akto kang pulis, ay di, naglakas loob ka. Ganyan din sa mga mangaral. When you preach the word, and you are not sent by God, therefore, you are a self-appointed preacher. Ang gayon, sa unang Korinto 10:18, ay hindi katanggap-tanggap sa Diyos. That man is not dukimaso, not approved of God. Ay sino ngayon yung aprobado na Diyos? Ang isinugo, ang ipinagtagubilin ng Diyos. Talata sa Biblia yan. Kaya sa ating mga kaibigan na nagbabasa ng Biblia, na kayo ay hindi kumikilala sa mga sugo, hindi nyo napapahalagahan yan sapagkat wala sa inyo. Ngunit tingnan natin mabuti ang Biblia, na ang hindi pala ipinagtagubilin ng Diyos ay hindi tinatanggap ng Diyos. They might be acceptable to their own congregation, but never before God. Because one who is approved of God is that man whom God has recommended. Kaya this gospel, in order to be God's call to those who will be called in Christ, the sent man of God must be preaching the word. For how can they preach except they be sent? Ngayon, ano yung mabuting balita? Kaya nga pinapaksa natin, alam mo ang paksa, ibang-iba ito kaysa tanong. Alam mo yung tanong, lalo pat yung nagtatanong, hindi naman marunong, madaling sagutin. Pero natityak natin na yung iba't ibang tanong, iba't ibang paksain. Sa makatwid, walang katotohanang mararating yun. Katunayan, sa Biblia ay pinag-iingat diyan sa mga tanong-tanong na yan. Hindi na naubos sa tanong. Bakit? Hindi pa nakakaalam ng katotohanan. Basahin natin na yung mga nagtatanong ay pinag-iingat. 1 Timothy 6:4, He is proud, knowing nothing, but doting about questions and strifes of words, whereof cometh envy, strife, reeling, evil, and surmisings. Mga kapatid, ingatan mo raw, sabi ni Pablo, yung tanong ng tanong, at kung minsan yung mga tanong siya rin ang gumagawa, ano ang layunin? Magdala ng intriga. Alam mo ang tao, mahilig sa intriga. Kaya yung mga artista, gumagawa ng intriga para sila mabantog. May mga preacher na parang artista. Bakit? Mapagawa ng intriga. Oh. Tingnan mo lang yung programa sa TV na magtagumpay sa Biblia. Ibang-iba. Ang gusto pala nila, Biblia ang talunin. Kaya ano yan? Questions that provoke stripes. Ano pa? Envies. Mga pagkakainggitan. Sila rin ang gagawa ng tanong. Tama raw ho ba yung ginagawa ni Periol na magpalimos? Kahit sino naman ang magsagot niyan, alam mong hindi tama eh. Pero, nagpapalimos ba talaga si Periol? Yan bang Red Cross nagpapalimos?
tumatanggap ng donasyon. Hindi nagpapalimos yan. Yung medical mission ba na ating ginagawa, pagpapalimos yan? Nagdudonasyon ang mga tao para sa medical mission. Kasama nung ating mga donasyon. Pero, pagdating sa kanila yan, dadaanin nila sa tanong, imamali, kung tawagin yan ay misleading questions. Tama yan? Kaya, nagdadala ng pagkainggit sa atin. Bakit? Gusto nila hindi matuloy ang mabuting gawain. Kahit makita nila na maraming ginagamot, maraming pinagpapala, ay, hindi nakikilalanin yan. Ang laging i-announce sila, napakagaling magpalimos yan sina Peryo. Nilulukod lang sarili nila eh. Kaya paano ngayon maliliwanagan yung mga tao? Ay puro tanong kung saan-saan umiikot. At ang kanila namang mga tanong ay kanilang gagawin para tumbukin yung ayaw nila. Hindi naman talaga katotohanan sa Biblia. Ay yung pagpapaksa, pastor, iyan ang may mararating. May maliliwanagan ka, paksa eh. Pareho ngayon, ano ang ating paksa? Ang panawagan ng Diyos, the call of God. Oh. Ay, ang Diyos pala, may mga tinawag na at hanggang ngayon ay tumatawag pa. Ano ang ginagamit ng Diyos? Ang Ebanghilyong dala ng mga sugo. Yan, napakaliwanag yan. Hindi yung, ang Ebanghilyo, walang sugo. Ang Ebanghilyo, hindi babanggitin ang sugo. Kulang na katotohanan. Half truth is not truth. Because truth must be the whole truth and nothing but the truth. Purihin ang Panginoon. Ngayon, ano yung mabuting balita na dala ng mga sugo? Babasahin natin kung ano yung balita na mabuti na dala ng mga sugo. Ang unang nagdala nito bago si Kristo mahayag ay ang mga anghel. Sa kanyang pagsilang ay ganito ang sinasabi, Lucas 2:10 at talatang 11. At sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong mga takot, sapagkat narito dinadalhan ko kayo ng mabubuting balita na may malaking kagalakan na siyang sasabong bayan, sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas. Siya ang Kristo, ang Panginoon. Ito palang mabuting balita. Ang mabuting balita ay parang Pasko. Bakit? Sapagkat ang mabuting balita ay nagsasabi na ang tagapagligtas ay isinilang na. At ang tagapagligtas na ito ay hindi taong tao. Ang tagapagligtas na ito ay ang anak ng Diyos sa langit. Ang kanyang pinahiran sa langit. Binigyan niya ng katawan. Hebreo 10:5. Para magkaroon ng katawan, ipapanganak ng tao. Tao si Maria. 4:4. Ay sa kanila, gagamit sila ng maling syllogism. Yung premise, wala doon sa talagang pasimula. O ano raw ang Kristo? Anak ng babae. Yung babae tao. Di tao ang Kristo. Mali. Ang Kristo, anak ng Diyos. Kasama sa langit, hindi pa ipinapanganak. Kristo na yon. Siguro dapat nila basahin yung Hebreo. Chapter 1. 1-8. Bakit? Doon sa langit, ipinahayag na ng Diyos yan na ang Diyos na Ama ay nagpahayag, ikaw ay anak ko. Sa verse 5. Ako, ama mo. Ay ano ang sumunod na talata? At nang dalhin sa sangkalupaan ang anak.
Ano ang ginawa ng Diyos ng ipanganak? Yung kanyang anak, dinala sa lupa, binigyan ng katawan. Yan ang mahiwaga at makapangyarihang pagdating ng Kristo. Hindi naunawaan ng iba, akala ni Pilato ay tao, akala ni Sipas ay tao, ipinako sa krus. Kaya yung mga nagsasabing si Kristo ay taong-tao, hindi nakilala ang Panginoon. Kaya pag sila'y nangaral, ang sabi raw ni Kristo, Jes 9, ang pumasok ay maliligtas. Sinabi nga ni Kristo, ang pumasok ay maliligtas eh. Gagawa pa sila ng tanong. Misleading question. Ay paano ka raw papasok kay Kristo? Yung pako nga napakaliit. Nang ipako siya sa krus, nagkandiniwi. Nagkandamiwi raw ang Panginoon. Ikaw papasok ka, napakalaki mo, sabog. Kaya saan ka papasok? Doon sa iglesia. Magaling. Magaling manligaw. Tayo'y pumapasok kay Kristo. Hindi sa iglesia. Pumapasok tayo kay Kristo sa pamagitan ng ating pananampalataya. Mayroon tayong pagpasok. Nililigaw nila, mabuti lang mayroong oras ng katotohanan. Purihin ang Panginoon. Kaya ang mabuting balita, mga kapatid, ay isang balitang dumating na ang tagapagligtas. Hindi lamang ipinanganak, dumating. Palibhasa, wala silang Pasko. Kaya kahit sa awit, hindi sila natututo. Bakit? Ano sabi sa awit ng Pasko? Joy to the world, the Lord has come. Dumating na ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Ano kung siya'y dumating? Ang Kristo'y binigyan ng katawan. Katawang may dugo. At sa pamagitan ng kanyang dugo, mga kapatid, ay kanyang inalis, inako ang ating mga kasalanan. Sapagkat ang sabi sa Hebreo 9:12, ang dugo ng mga hayop, kambing at baka, hindi makakaalis ng kasalanan. Ngunit ang dugo ni Kristo, ang sabi sa una Pedro 1:18, ay nagbigay sa atin ng kaligtasan. We are not saved by silver and gold. We are not saved by our goodness, because we are saved, we are purchased by the blood of the Lamb. Purihin ang Panginoon. Hindi naman natin sinasabing masama ang gumawa ng mabuti. Hindi naman natin sinasabing masama ang pilak at ginto. Ngunit hindi paraan yan ng Diyos para ang tao ay bilhin, tubusin sa kanyang kasalanan. Yung iba imamali na naman yung totoo, sasabihin lang, bakit? Masama bang gumawa ng mabuti? Yung sina Periol pala ayaw gumawa ng mabuti. Anong ayaw? Wala tayong pagtanggi sa mga bagay na mabuti. Lalo pat yun ay mabuting kinikilala ng Diyos. Ang ating tinatanggihan, kung yaon ay magiging kahalili ng paraan ng Diyos sa kaligtasan. Ang paraan ng Diyos sa kaligtasan ay mabuting balita. What is the good news? That God loves us, that Christ was given a body, and He was born of a man like us, and through His suffering and death, He has removed our condemnation. He has died for our death. Purihin ang Panginoon. Yan ang kaligtasan. Kaya ang sabi, pag ikaw ay sumampalataya sa dugo ni Kristo, si Kristo ay nagkatawang tao. Kaya ang nagpapahayag na ang Kristo'y naparito sa laman ay sa Diyos. Bakit? Bakit kinakailang si Kristo'y pumarito sa laman? O si Kristo'y magkatawang tao? O si Kristo'y maganyong tao? Sapagkat dati si Kristo'y walang laman at dugo, hindi pwedeng tubusin ang tao sa kanyang kamatayan. Paano mamamatay ang Kristo kung hindi nagpakababa?
Kaya upang siya'y mamatay, kinakailangan magpakababa siya. Siya'y magkatawang tao na gaya natin, na mapasailalim ng kamatayan, upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at pagkabuhay na maguli, ay magkaroon tayo ng kaligtasan sa kasalanan at sa kapangyarihan ng Diablo. Hebreo 2:14 at 15. Purihin ang Panginoon. Yun ang good news. Ano ang good news? Ang Diyos ang tagapagligtas sa pamamagitan ni Kristo. Ang Diyos ang manlilikha sa pamamagitan ni Kristo. Eh yung iba naman, alam mo pagka ikaw ay wanis, ang Diyos ang tagapagligtas, ang Ama ang tagapagligtas, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, magic, siya rin yung bugtong na anak. Alam mo yung magician, wala talagang power yan. Kaya nang mamagic. Ang Diyos hindi kinakailangan mag-magic. Bakit? May power siya. Ang mga gawa ng Diyos ay makatotohanan. Eh bakit, Pastor? Yung 7 tapayan ng tubig ay nagawa niyang alak. Hindi ba magic yan? Hindi totoo yan. Talagang ginawa niyang alak. Kay Kristo, ginawa niya yon sa pamagitan lamang ng kanyang pagpapala. That's not magic. That is the power of God. To intervene in the process of nature and to make it even in second or minutes. That is not magic. That is the power of God. Si Kristo, ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya't ang ginawa ng Diyos, bago siya lumikha, palibas ay makapangyarihan siya. He has the power to make a son. Bakit? Nanganak siya ng walang asawa. The son came out from his bosom. Juan 1:18. At yung kanyang anak ay ginawa niyang kasama upang siya gumawa ng lahat ng bagay. That's the power of God. Kaya sinugo niya ang kanyang anak. One name, only one name, the name of Christ Jesus, given by God, because God is our Savior and He saved us as He has created us through His Son. Yan mga kapatid, ang mabuting balita. At sapagkat tayo kapos sa oras, iiklian natin ang sumunod na ating ngayong babagitin. Sapagkat ipinanganak na ang tagapagligtas. Ang Kristo, nagkatawang tao, ipinanganak ng babae. Galatia 4:4. Ngayon, ang panawagan ng Diyos sa kaligtasan ay kailan dapat tanggapin ng tao. Because salvation is already finished by Christ. It is already a gift, parang nakabalot. Kung sapatos, kung damit, yari na yon, ibibigay sa'yo. Kailan mo dapat tanggapin yan? Sa 2 Corinto, Kapitulo 6, at ang talatay 1 at 2 ay ganito ang sinasabi. Yamang kalakip niyang gumagawa, ay pinamamanik din naman namin sa inyo, na huwag ninyong tanggapin ang biyaya ng Diyos na walang kabuluhan. Kaya ang sabi, receive not the grace of God in vain. Sapagkat sinasabi niya, sa panahong ukol kita'y pakikinggan, sa araw ng pagliligtas kita'y sasakluluhan. Narito ngayon ang panahong ukol, narito ngayon ang araw ng kaligtasan. Ang kaligtasan iniaalok ng Diyos sa buong sanglibutan ay dapat tanggapin sa araw na ito, sa oras na ito. Bakit? Sapagkat sa kamatayan ay walang kaligtasan. Yung mga relihiyon na nangangako na malalaman mo raw yan pagka ikaw ay patay na, mga kapatid, napakalaking linlang. Sa kamatayan ay walang pangakong kaligtasan, sa kamatayan may paghuhukom. Hebreo 9:27. For death is appointed unto men, and after is the judgment. Kailan daw ang kaligtasan? Habang ipinapangaral ang mabuting balita,
If you have heard it this day and this hour is your day and hour of salvation. Pag mayroon pang ibang alok, kailan? Saka na, lahat ng yan, fake. Kailangan ang kaligtasan, napakahalaga. Dapat mong tanggapin sa araw na ito at ngayon. Ano ang pangako sa mga taong maligtas sa kanilang kasalanan, magkaroon ng katubusan at kapatawaran? Ang sabi, meron silang buhay na walang hanggan. Those who receive, those who believe, of course, when you receive, you must believe first. You cannot receive without believing. And so those who receive, because they believe, ang sabi, they will not perish anymore. Hindi na sila mapapahamak sa purgatorio, hindi na sila mapapahamak sa Seol o sa impyerno o anumang kapahamakan, sila ay may buhay na walang hanggan. If you are saved and you die, then you have gained, you never lost. Bakit? Sapagkat ang sabi sa atin ng banal na kasulatan, ang tao na mawala sa katawan sa oras ng kamatayan, siya'y sasalubungin ng mga anghel ng Diyos, siya'y dadalhin sa paraiso ng Diyos. Purihin ang Panginoon. At sila ngayon, bagamat sila'y mamatay, gayon may mabubuhay sila sa first resurrection. Revelation 20 verse 5, bubuhayin sila sa unang pagkabuhay na maguli. At yung mga buhay ngayon, na meron ng kaligtasan, handa na sila sa pagdating ng Panginoon. Kahit sila'y mamatay, bubuhayin sila. Ngunit, pag dumating ang Panginoon at sila'y buhay, hindi na sila mamamatay. Kaya mga fourth watcher, hindi sila lahat ay mamamatay. Nako, ay narinig naman yung magaling sa intriga. Naku, sinabi raw ni Perion, ang kanya mga membro, wala raw mamamatay. Pambira, Tagalog na, hindi pa maintindihan. Ang sabi ni Kristo, not all of you will die. Sinabi ba ng Panginoon na walang mamamatay? Not all. Gawa ng kung walang pagdating, kung walang pag-agaw ang Panginoon, lahat ay mamamatay talaga. Bakit? Ay yung kahoy na kahit napakaraming taon na kahoy pa rin, pero namamatay pa rin yun. Ang tao pa na maikli ang buhay. Ngunit, ang sabi, pagdating ni Kristo, kukunin. Not all of you will sleep. Not all of you will die. But all of us shall be changed. Ano yan? Bunga ng kaligtasan. Sino yung mga babaguhin sa walang kasiran? Yung tumanggap kay Kristo. Yung tinawag ng Diyos kay Kristo. You have fellowship with Christ. You have fellowship as children of God. You are heirs to the kingdom of God. As children of God, you have eternal life. And as children of God, you will be changed to immortality. Yan ang mabuting balita.